Good afternoon, classmates. 4 p.m. na. Kaya Marisol Academy na. Ako, si Roldan Castro. As usual, ginawa namin ang aming assignment na mangalap ng chika. Kaya present, ako po si Romel Placente. Ready na kaming mag-recite ng iba't ibang chika. Ako si Mildred Amistad Baco. Yes! Bumisita sa Pilipinas ang X Factor, Pinay X Factor. Yuki finalist na si Alisa Buenaobra. Buenaobra ba? Buena. Yes, Buenaobra. At sinalubong siya ng intrigang kinabog niya raw si Angeline sa version niya ng Hanggang Kailan. Anong say mo, Alisa? Doon po sa key change, hindi ko po alam na i-key change. Kasi during the recording po, kumakanta po ako, and then sila Kuya Joel po ay nasa dun sa mixer, and then nagtry lang po silang itaas ng isa. Without me knowing. Yeah, without me knowing na tinaasan ko. And then kinanta ko yung song without knowing na tumaas po yung song. So, nung sinabi po nila, kaya ko pala, yan na lang yung official. Sabi po nila, yun na lang po yung gawin. So, yun po yung Angeline Quinto, for me, she's the best. For me, she's the best. And malaki po yung respect ko for Angeline Quinto. And Ayan, nandun kami sa press ko na... Nandun ka ba? Nandun ako, Okay. di ba? At narinig ko at ang haba ng tanong ko kay George. Pero ang sabi nga ng isang writer na nandun din, kinabog daw ni Alisa, si Angelina, kasi kaya nasabi naman, ito palang original version, dinagdagan, another, parang high pitch, hanggang kailan kita. Ulitin mo nga, kasi parang bumiyok ka eh. Hanggang kailan. Sabi, pinataas. Parang mababa, tas pa. Hanggang, sa gano'n, whatever. Okay. Pinataas yung kaya, yung pinataas. Kaya nasabi, kinabog, kinabog yun. Pero in fairness, ang ganda-ganda din ng version ni Angeline. Kaya lang ayoko ng pagkumpira. Basta maganda yung version ni Angeline, maganda din version ni Alisa. O ito yung kantang Hanggang Kailan, yung pinaka... Bastang alam ko, kinabog si Angeline Quinto. Period. Ito yung kanta ni Joel. Matapang ko yata doon. Ito ang kanta ni na ni-revive, di ba si Joel Mendoza, ang nag-compose okay, niya. din. Para yan sa Himig Handog. Unang-unang pinaka-Himig Handog na maraming hit songs, di ba? Correct. Pinaglaban ni Angeline Quinto, pero thank you, girl. Tutik ang ganda-ganda ng song. Pero kanya-kanyang ano naman yun, di ba? Sa tingin ng hurado, mas deserving yung nanalo. Mapasikat kaya talaga ng gusto ni Alisa kasi parang sa opinion ko lang din naman, hindi masyadong ganon. Ikaw? Hindi masyadong naging Hit, nag-hit no? noong araw. Kasi nga, yun lang. maraming kasabay na magaganda ring mga Tsaka, kanta, mas diba? napansin kasi yung mga nanalo. Pero nagmarka. Nagmarka, in fairness. Nagmarka siya. At pang-contest talaga. In fairness, ang husay mag-compose ni George. Kita mo, pagkakuha, hanggang kay... Yung voice, gumagal, di ba? Hanggang kay... Saan ka nakakita ng vocal coach? Higher! Yung vocal coach, habang kumakanta, gumagal din kayo. Pagbaba, hanggang... Gumagal, ganun siya. Siya lang nakita ng vocal coach na gano'n. Samantalang iba, behind the scenes lang. Mabusisiin po. Mahusay si Joel Mendoza. In fairness, haga kami kaibigan natin si Joel Mendoza. Congratulations. Ang ganda-ganda na. May karapat talagang i-revive ang kantang yan. Correct. At in fairness, ang galing ng kanyang rendition, ibang version. Okay. Yes. Congratulations po, Joel and Alisa. Kagaya ni Alisa, isang film singer-songwriter naman, ang unti-unting nakikilala sa US na si Tiana Coker, na apo ni dating Senator Juan Ponce Enrile at ni Armida Sigion Reyna. Kasama niyang dumating sa Pilipinas ang mami niyang si Katrina Ponce Enrile at narito ang chika natin sa kanila. I'm a frustrated singer. At least now, I have one. Actually, all my children sing. They all sing well. Okay. I think they got that from. I always enjoy coming home, performing here, because every time I go to the US and I talk to my friends, I said there's three things Filipinos do best: singing, dancing, eating. Ayan, nandun din kami sa press ni Roldan. Yes, oo. Pero in fairness, ang husay niyang At kumanta, lagdalag di po ba? dyan ng yung mga taga-streaming chuchu Oo nga. Naka-live po ng streaming, ganon, Echos. At saka,
eksena, di ba? Oo. Pero alam mo, sa ganyang pagkakataon talaga, bago pa mag-start ang press con, dapat alam niyo na Maayos. kung saan kayo naka-assign, kung saan kayo pupwesto, para hindi niyo na Organize. pagtatakpan yung mga imbitadong press. Correct. Yun lang. O, yun lagi ang Organizing problema sa mga Oo, press con. oo. Yung mga- Natatakpan. Hindi naman sa ano, di ba? Talagang hindi na tayo makakita sa likod. Dahil lahat talaga sila. Pero ang dapat maanggulo. alam din naman ng ibang tao na, ay, teka, may natatakpan ako. Sino pang kukunin mo? Kaya nga may video ka, At di saka ba? kayo ang may press con yan, kayo may pa-event. sinasunod nyo. Dapat alam nyo na kung saan kayo pupwesto, kung ano yung tamang pwesto nyo. Para sa mga, wag po kayo umupo dyan kasi matatakpan po kayo. Lesson yan sa lahat ng papa-event. So, yun na. So, anyways, ito po, alam nyo ba, dadagdagan ko lang. Ito, inalok ng yung Abroad Got Talent. Pero tinanggihan American niya. Got Talent ba Oo, yan? American Got Talent. Nakita yung music video niya. Ay, mag-audition ka sa amin. Ay, you want to audition? Sabi na yung big charm. Whatever. America's Got Talent. Got Talent. Tinanggihan niya kasi hindi pa daw siya ready. Pero, eventually, sasali daw siya doon. At sa tingin ko, kung sasali sa mananal, kasi ang galing-galing po dito ni Alisa Cocker, di ba? Anong Alisa Cocker, Chana? Chana Cocker, pinagsama Wow, niya mali. Si Chana Cocker, in fairness, mahusay pong kumanta. At hindi maging running up sa The Voice of the Philippines 2014 kung hindi mahusay, di ba? In Sino? fairness. Si Chana Cocker. Hindi. Si Alisa. Ano ba? Kasi pareho kasi niya. Sorry po. Si Ano ba, bro? eto, UK finalist, di ba? Si Alisa yun. Eto, UK finalist. Hindi, si Alisa. Si Chana, friend, ay apo ni Armida Sigun Reyna at ni Juan pala. Ponce Enrile. At ni Katrina Diba? Ponce Enrile. At alam mo, maluloka ka siyempre, di ba, magsasuffer yung ibang mga... Gaya niya, may comparison sa pinsan niya, di ba? Parang ganon. Sabi, sino mas maganda sa inyo ni yung pisa niya si Bilyonko? Oo, Chris Bilyonko. Chris Bilyonko. Oh, Pero yan. playing safe siya. Parehas lang naman. At least, tamang ulirat ka na dyan, ha? Anyway, speak of launching ng karir, nagbabalik na si Enrique Hill matapos sa mga espekulasyon sa kanyang karir. Officially, ay pumirma na ulit siya sa ABS-CBN 2. Ayan po, roll BTR. Kapamilya Station, di Oo, ba? correct. Alam mo, in fairness, ang ganda ng welcome sa kanya. Lahat ng big bosses ng ABS-CBN, andun. Si Cory Bidane, si Mark Lopez. Mark Lopez, si Sir Carlo Katigbak, Deo and Sir Rinal. Deo and Rinal. Ibig sabihin, talagang kinikilala nila si Enrique as big star. Talagang leading man, ang dating pang leading man, di ba? Pero ako naniniwala ako mga press, kaya ni Enrique without Liza Soberano. Oo, This feeling time. ko. Oo. Pero kasi kung siguro mga 10 years ago, mga 8 years ago, hindi niya kaya. Oo. Kasi alam naman natin na si Enrique, pinair na din dyan sa parehong Ang kanino. Julia. Oo. Julia Montes, Tama. Julia Barreto. Club-China ang Pero, team. in fairness, ibigay natin naman ang credit kay Liza Soberano na nung nag-partner sila, Nag-click. Ayun, nag-click nag-click. silang dalawa. At this time naman, Enrique Hill na siya. At feeling ko naman, kaya niya. At saka friendship, di ba, follow up doon sa scoop natin last week, di ba? Na gagawa siya sa GMA Films, sa Which GMA is- Pictures. Totoo yun, pero Totoo. kakulab pala ang ganun ABS-CBN. pala. Which is So, nangyayari naman na ngayon, di ba? Oh, friends na sila. So, ibig sabihin, mananatili po sa ABS-CBN si Enrique Hill, di ba? Oo. Pero maganda lang, pwede na siyang mangapit bahay sa GMA7. Gumawa ng mga project, Pero alam mo, di ba? ang hearts ng mga Comments. Yung comments, di ba? Yung mga kapamilya something, di ba? Yung Kapamilya Kingdom ba yun? Yung, basta something, naloka ako yung... Kasi ang makakasama daw si Derek Monasterio, si Kylie Padilla, Ruru Madrid. si Ruru Ruru Madrid, Madrid. na wala pa rin napapatunayan sa takilya. Na kailangan daw magpataba ni ni Enrique Para Hill buhatin yung para tatlo. buhatin yung tatlo. Di ba nakakalokang komento yun? Parang ibig sabihin nila, ang magsasalba sa karir nila na sigurado kikita ang pelikula dahil kay Enrique Hill. Pero Parang alam mo- ganon. Pero, dati kumikita ng movie niya with Liza, silang dalawa naman yun Oo. di ba? At least dyan mapapatunayan kung kaya rin Kaya ni, niya. ni Oo. Enrique na kumita ang pelikula na wala si Liza, di ba? Correct. Correct. At isa pa sa isa pa sa nilinaw niya na hindi pa sila break ni Liza Soberano. Oh, talaga naman, oo. Diba? Yun. Anyways, go, Mildred. Oo, yun na itong ating next lesson, chika, na panood
Napapanood ngayon sa mga sinehan ng Philippine TV adaptation ng Voltes 5 Legacy. Ang sabi-sabi ng mga usisero at usisera ay mas pinipilahan daw ito kaysa sa Summer Metro Manila film entries. Pero sa ang eksena nga ba ng Voltes 5 na hirapan ang cast na sina Carla Abellana at Dennis Trillo? Let's watch this. Yung first time na ilo-launch si Voltes 5 Robot, basically, most fun and also most difficult. I wouldn't say, to me, wala pong mahirap kasi lahat fun. Sobrang fun. But basically, it was the scene kung saan finally, she gave her blessing sa kanyang sons, even si Little John, si Dr. Mary Ann Armstrong, and ilo-launch na po for the first time. Mabubuo na po yung Voltes 5 Robot. So, ilo-launch na po silang 5. Sa original po kasi, may ganon, and iconic po yung eksenang yun. So, si Direk Mark wanted to really, try to be as exact as possible. Kaya it took many hours to shoot that scene. Siguro isa sa pinakamahirap na ginawa namin dito, kasi bago namin shoot ito, hindi pa namin nakikita yung mga CG na magaganap, kung ano talaga yung nakikita namin sa blue screen, sa green screen. So kailangan makapag-react ka ng maayos. Siguro yung pinakamahirap doon ay yung mag-blend talaga yung acting mo doon sa CG and lahat ng yun. At siguro isa rin sa mga pinakamahirap na ginawa dito, towards the end, yung mga kinuna namin, yung mga fight scenes. At patuloy pa rin mapapanood yan, then extended sa mga cinemas hanggang May 2, di ba? Congratulations po sa GMA, di ba? Sa producer. Kasi napanood ko, totoo, mas kumita yan kaysa Summer Metro Manila Film Festival. Kasi nandun ang Voltes 5, 3/4 ng mga tao, nanay, andun yung mga anak, kasama yung anak. Pumipila. At napakaganda po ng Voltes 5. Panoorin, ito ang the best na ginawa ng GMA 7 in terms of effects, di ba? Oo, tsaka talagang maging proud ka bilang Pilipino na may ganyang version ng Voltes 5. Oo, parang nung di ba, lalo na sabi mo nga na may part na nakakaiyak. Totoo naman, totoo, naiyak diba? ako. Nagulat sa akin ng anak ko, Ayan, ba't umiiyak ka na naman. Ba't naiiyak ka, mama? Nagbe-frame ka na naman. Pero eto na, nung nag-answer, let's vote in! Umiyak din ako doon kasi naalala ko yung kabataan. Nakaka-proud din, di ba? Parang iba pakiramdam mo pag napapanood sa big screen yung let's vote in. Di ba? Ang galing talaga. Tato, de ako tama. Higher! Alam niyo yung Tagalog version niya, sikat na sikat dati. Naalala niyo yun? Di ba? Anyways, eto na naman, friend. Ano yung balita nakakabalikan na raw sila Heaven? Oo. Balita mo na, ikaw nagsasalita eh. Ikaw nang kinakwento mo, di ba? May kukwento Ito ka, di ba? naman, pagbabalikan nga ba sina Heaven Peraleo at Marco Gallio. May chika kasing nagka-development ulit sila dahil sa bago nilang series na The Rain in Espanya sa Viva One. Diba? May something nga ba ang Heaven at Marco? Narito ang kanilang sagot. I think it's nice to try things again. You might find something new, and I'm just really glad we gave it a chance. Are you also like that, Heaven? Yes. Please expound. Let's just say nakita ko si Marco in a different light this time around. What was the best thing about seeing him this time around? Of course, yung maturity niya. Sobrang gentleman niya, sobrang hardworking niya, and sobrang inaalagaan niya po talaga ako, which nakakatuwa. Nakakaselos ba yung mga admirers ni Heaven? No. Wala naman siyang kailangan pagselosan. Wala naman. Hindi na mga surface stuff yung mga pinag-uusapan namin. We talk about life, we talk about our dreams, our goals. So, nakakatuwa na we bring out the best. Ako sa tingin ko, hindi na magkakabalikan base sa reaction dito ni Marco Gallio. Pero mukhang mas maganda yung friendship na lang. Sa tingin ko, they're better off as friends, diba? Malalaman natin yung pagkatapos ng serye kasi nasa promo time ngayon eh. Kaya
hindi natin alam kung talagang nagka-developan. Oo, Di pero, ba? pero sa mga sa mga social media, grabe ang sweetness nila. Oo. Pero bagay Diba? sila kesa kay Pacquiao. Kasi matagal na kasi silang may something, di ba? PBB pa lang. Kasi sa PBB, ng first kiss nila, Oo. friends sila dalawa eh. Silang dalawa. So, pwede. Tapos Kasi- na-love team siya kay Kisses, di ba? Oo. Kung hindi Alam ako mo, nagkakamali. pagka lagi silang magkasama, pwedeng manumbalik yung feelings, di ba? Saka si Marco X yan ng anak ni Richard Gomez sa kanila si Torres. Si Juliana. So, abangan po natin kung magkakabalikan po itong si Heaven Marco. at Marco Gallo. Anyway, speak of anak, ang anak naman ni Aiko Melendez at Anjo Iliana, ay sandali lang po, hindi po Anjo Iliana, si Jomar Iliana na si Andre, may jowa na pala. At how true na si Jomar pa mismo naghanap ng magiging girlfriend ni Andre. Ayan, panoorin po natin ng video. Pero okay ka na ba daw manligaw o magkaroon ng girlfriend? May girlfriend na ako. Anong reaction niya nung magkakaroon ka? Anong reaction niya? Reaction niya. Actually, nung wala pa akong Pinakilala jowa, mo na. nakakilala ko naman. Kasi ang tatay mo nagpakilala eh. Non-showbiz ba? Non-show. Yes. So, nung wala pa akong jowa, lagi niya sinasabi ni Mami, mag-career ka muna, huwag ka muna mag-jowa. Eh, yun nga, kaya sabi ko, nabigla din ako dun eh. Kasi hindi ko rin na-expect magkaka-jowa ako eh. Tapos biglang nagka-jowa ako. Thanks to So, your yun, dad. sabi ni Mami, basta i-balance mo lang lagi yung work mo, pati yung jowa mo. Ano yung advice sa'yo ni mami mo sa love life? Ayun, sabi ako daw sa bibigyan ng apo. Wag muna. Huwag muna daw. Ayaw pa. O, career muna nga. Career muna. Si Jom, anong sabi? Si Jom naman. Talaga si Jom. Si Daddy naman yun, lagi naman lang yun eh, support, tapos magpapayo lang na ako. Basta huwag ka muna magkaanak. Enjoy mo pagkabata mo, pagkabinata mo. Sabi mo kanina, nagbiro ka na binugaw ka ng tatay mo. Hindi ba nagalit si Aiko? Ay, hindi naman. Actually, gulat nga yun si Mami. Sabi ko, Ma, meron akong kinikita. Sabi ko, sino naman yan? Tanong mo, sino nagpakilala? Sino? Tatay ko. Okay. Sabi niya. Talbo. At least payag siya. Nagustuhan mo naman ang inano sa'yo ni Papa mo. Oo. Parang So ano ayaw ko yun? galing eh. Nag-date kayo? Hindi, ano yun kasi, Manligaw? Paano kayong Torpe ako eh. John? ang Paano story kayong nun, pinakilala? nung karera ni Daddy sa Subic, nung gabing yun, lumapit sa akin si Tita Abby, pati si Daddy. Sabi niya, chinat mo na ba yung pinapachat ko sa'yo? Sabi ko, naku, tita, hindi pa eh, pero na-add ko na, sabi ko gano'n. Ayun, binugaw ako ng binugaw, chat mo na. So nung gabing yun, chinat ko, naging kami naman ngayon. Binugaw, bogaling, di ba? Di ba nakakatawa si ano? Pero at least nakakatuwa na close ulit sila Si Andre. mag-ama. Oo. Kasi Jomar at si Andre, hindi si Anjo. Close kay Abby, di ba? Pero alam mo, kung nag-develop na, siguro blind date, nagkita sila, tapos siguro nagusto niya na parang, ay, maganda type ko to. Pero maganda naman dito kay wag daw mag-joke. Pero siya, super close kay ko, pati yung ano niya, yung may ginagawa siyang gawa ng lalaki, kinukwento niya sa nanay niya eh. Close sila. Close diba? sila, napapag-usapan about sex, yung gawain ng lalaki, kapag ka nagmamature ka na, may ginagawa ka sa mundo mo, nagsasarado ka ng kwarto, kinukwento mo yung sa pagka naglalaro ka ng bingo, di ba? Meron ganon. Si Andre gumapanot pumayat. Payat siya. Parang pumayat siya. Parang, Parang si Isko Pero Moreno. alam mo, 25 years old na palang, bilis ng panahon ha. Masyanda na pala. Oo. Pag nakikita mo yung mga batang yan na parang- ganyan ang edad nila, yung bata malala sila mo, na- ay parang may edad na ako. May edad na So kung tumatanda na sila, tayo. mas matanda na tayo. Ako 30. Ako 27. Ayan, matapos naman ang pagkamatay sa car accident ng Sparkle Teen ng GMA7 na si Andre Sison, nagsalita naman ngayon ng Sparkle Head na si Joy Marcelo tungkol sa kalagayan ng nakaligtas sa aksidenteng Sparkle Teen star na si Josh Ford. Paano nga ba nagre-recover si Josh mula sa naranasang trauma? Panoorin natin ito. Okay naman siya kanina. I think that he was able to answer the questions very well also kasi we also gave him a parang special one-on-one session with Miss Cathy. And the family came home from the UK, so may support siya, not just from Sparkle, but his family. Yung mom niya flew in from London to support Josh. So, okay naman siya, and he has family and us. And then, alam ko, parang tuloy-tuloy din kasi may taping din siya for a soap. Kasi since marunong na yan umarte, part na siya ng isang once a week namin, yung Wattpad 2. So, yun.
So, tuloy naman. Parang okay naman in fairness to him. Even the doctor said he can go back to work. Alam mo, sa totoo lang, kailangan talagang marami kang ginagawa, may trabaho ka. Kasi traumatic yung nangyari, di ba? Pagka may ginagawa ko, makakalimutan, i-divert mo yung attention mo sa ibang bagay. Parang magiging therapy yun eh. Oo, ganun dapat. Pag-loveless, ganon. Kaya hindi na po ako mag-loveless. Talagang loveless naman ako. Ano yung broken heart? Broken heart. Di ba? Ayaw ni Boy Romero. Di ba? Totoo yun. Oo, pero sana nga di ba talagang malagpasan niya. Oo. And with the help ng management naman niya, yun, nakikita natin at ang kanyang nanay na umuwi pa talaga from London para supportahan yung anak niya, di ba? That's very big, di ba? Saka last week, di ba, kwinento ko yung talagang hindi siya pina-interview. Tama yun para hindi matanong at maalala. Nare-refresh di ba? Yung nangyari sa kanya. Yun. Ayan. So good luck kay Diyos, di ba? Sa karir niya. Ay, ako na ba? Ikaw na! Okay. Sa susunod nating chika, nagsalita na si Sugar Mercado na matagal din nating hindi nakita at naintriga pang ibinahay na raw ni Willie Revillame. Chance mo na magpaliwanag, Sugar. Sulit ni Alessandro. Ayan, sa Abante Tonight, di ba? Labas ngayon. Tulungan yan. Ever since the words began, alam niyo yan. Lahat ng ako sorry siguro may mga issue kayo di ba? May nasasabi about him. Pero ako po, malaki yung natulong niya sa akin, sa mga anak ko, at sa ibang tao. Hindi lang po ako, kilala ko po kasi si Kuya Will ng lahat na ganun siyang klase na tao. At habang even wala ka na sa kanya na nasa Wawawin before, nasa Anadi before, di ba? Ibig sabihin, tumutulong pa rin siya sa'yo. Yung time na nawala. Hindi na. Siyempre, iba na yun. Jowa? Relasyon? Oo. Huwag mo ko lituhin. Oo. Hindi kasi yun yung nasa puso ko na basta ako nasaksihan ko kung gaano niya tinulungan. Kasi kami, kahit yan sila Mama Donita, yung mga sila Bobsy, alam nila yan sila Ara, yung mga nakasabayan ko sa pagiging host sa kanya. Lahat kami natulungan niya. Natulungan niya yung panahong naghiwalay kami ng ex ko. Kinukop niya ako sa estasyon niya, nawawala ako, makakabalik ako. Yung ganong klase, hindi naman lahat ganun Pero yung palang utang na loob mo na sa kanya yun. At habang buhay, pinagdadasal ko siya. Kami. Alam mo, gusto kong pasalamatan ng ating correspondent na si Alan Sangkon kasi exclusive interview niya. Alam mo ba si Alan, kumakain kami, nakita niya si Sugar, tinayuan niyang pagkain, pinuntahan si Sugar. At least, diba, alam niya issue kay Sugar, diba? Ayan, malino na, at least sinagot niya, walang katotohanan na ibinahay siya. Tinutulungan lang siya. Ako naniniwala, tinutulungan niya lang before talaga itong si Sugar. Kasi matulungin naman talaga. Yung totoo. Matulungin diba? Ibang ka tumatawa. Hindi, kasi... Iba yung tawa mo kasi, binibigyan ng issue ng iba. Ganon? Parang nawala namang dapat lagyan ng issue o ng malis yung pagtulog ni Kuya Will. Ganun talaga? Kasi sa akin, dati, ba't ako, di ako dalig sa kanya. Tinulungan niya rin ako dati. Binigyan niya ako ng relo, yung mamahayo. Saan yung relo? Sinang lang. Kaya hindi nasasali ang relo, di ba? Ba't hindi kami nalig? Pero ang mahal-mahal nun ang mahal-mahal. Pero hindi nasasali nila. Ayan, wag na pong bigyan ng issue. Anyways, at kasama sa mga nagbabalik sa kanilang serye na Love, Die, Repeat, si Jeneline Mercado. Kaya excited ang kanyang concert na si Sian Lim. Nawal kasang show dahil sa pagbubuntis ni Jeneline, di ba? Narito po ang reaction ni Sian. Yes, nagulat nga ako doon. Sa Love, Die, Repeat, they announced a schedule na ready na daw po mag-shoot. So, titingnan po natin kung paano aayusin ang mga schedule and stuff. Yeah. Pero bagong favorite sa prime time mo, Gio? Ang gusto ko sabihin dyan, sana po. Ako gusto ko lang naman po magtrabaho, yun lang naman po. I just wanna have a venue to be able to showcase my craft kasi mahirap naman po ang maging isang artista na hindi ka napapanood. How do you feel na eto na, sana nga maayos yung schedule and how do you feel na mag-resume na kayo ni Jen? Oh, it feels wonderful. Of course, I'm a bit
I'm a bit torn kasi iba na yata yung I'm not sure, pero I think iba na rin po yata yung director and may mga mababago lang po sa story, I think, parang may mga nakarating po sa akin. But that's not official yet. Ayan. Ang tagal din nun na, di ba? Para mga 2 years, di ba? Actually, yan dapat... 1 year. 1 year ba? Kasi nanganak si Jenny Lynn, buntis niya. Di ba yung dapat ang unang magiging serye ni Sian with Jenny Lynn? Hindi lang na to dahil nga ng buntis. Anyways, pag-usapan natin yung movie niyang Samuel. Kasi nakita ko sa trailer, pero di ba nandun ka? Yes, napanood ko yan ng premiere night. Maayos mag-direct pala itong si Pip Dipren. Parang itong pinakamaganda niyang pelikula. Kasi kilala natin, dancer pa yung kay Jan Punanya, kilala natin yung batang yan, di ba? Bati na ba sila? Ang ganda. Anyway, ganito yung kasi, alam mo yung sa muli friendship, talagang hanggang ending, maluloka ka. Ang lang, masasabi ko lang, mahaba masyado. Okay. Pero, maayos mag-direct si Si Pip. Congratulations, Pip Solomon. Panoorin nyo po, showing na ngayon sa muli. Magugustuhan nyo. Actually, parang mga 5 press people na nanood doon, isa na sabi maganda siya. So, congratulations sa muli, Sian Lim and Raisa Senon and Viva Pio. At alam mo, si Raisa, parang kinarir niya ang acting niya dyan. Talagang pinagandaan niya. Hindi, pwede siguro ma-nominate, pero panlaban. Magaling naman si Raisa, di ba? Pero parang dinibdib niya yung role niya dyan. Talagang magaling siya. Ayan, so panoorin niyo po ang muli. Showing na po ngayon. Diba? Sa muli. Yes. Sa muli. At syempre, alam niyo kahapon, nakasama ko si Alden Richards sa press ko ng bago niyang endorsement. Inamin nga niya kung aling parte ng katawan niya ang talaga namang iniingatan niya, tsaka kung ano ang madalas niyang gawin tuwing summer. Roll, BTR. Kung sa vein po sa balat pag-uusapan, hindi po masyado. Sa buhok lang po talaga. Doon, yung tipong, ewan ko, namana ko po yata ito sa tatay ko eh. Pareho po kami talagang vein sa buhok. Yung tatay ko po kasi nalala ko na nung bata ako, talagang guluhin mo na lahat. Pero pag ginulo mo yung buhok niya, talagang medyo mag-aaway kayo nun. So, sa buhok po ako talaga medyo hindi mapakali. Kaya pag lalo po yung ganito, pag nakaayos na siya, hindi ko na po gagalawin yan hanggang mamaya pong umuwi. Medyo nakakatawa po kasi ako eh. Hindi po kasi ako fan ng init. So sometimes what I do, especially on summer days, very seldom, we go on trips abroad with family sa mga lugar kung saan winter. Makatakas man lang siya init ng Pilipinas. Pero kung hindi naman po, siyempre I see to it na kahit papano, nadadala ko rin sila sa beach. Kahit by land lang yung travel kasi taga Laguna naman po talaga ako. So most of the time po nadadala ko po sila sa Batangas. So yun po, swimming po kami doon. Pilihin na ang lahat, wag lang buhok. Parang ikaw, di ba, ayaw mo ginugulo ang buhok mo? Ako hindi ako ginugulo. Pero nagugulo din, di ba, pagka nagugulo rin naman. Pero alam mo, importante talaga sa lahat ng buhok kasi pagka may buhok ka, maayos sa buhok, parang ang ganda-ganda mo. Di ba sinasabi, ay, hindi bagay. Si Sarah Geronimo, may mga nagsasabi, ay, yung buhok niya, hindi bagay sa kanya. Importante talaga maganda yung buhok. Kaya naman kay Alden, ang gwapo-gwapo niya. Pero parang Parang sa'yo hindi naman importante yung buhok. Parang may gel yan siguro. Ayaw niya nang galawin, di ba? Ang gwapo niya, in fairness, di ba? At endorser siya dahil yung babae, ano pangalan ng babae? Si Glenda! Pero alam mo, nakakaloka si Skandalo kay Miss Glenda kasi yung dibdib niya doon sa video, naloka ko, lumilita. Skandalo ako. Diba? Tama ba isang CEO at isang presidente ng isang kumpanya na ganyan ang outfit? Dapat respectable. Pero diba? siyempre, nag-artista rin siya. Pero in fairness yung pangarap niya doon kay Aldi, kasi crush na si Aldi. Kinuha niyang endorser, di ba? Very open siya, gusto niya si Aldi. Kaya lang, may jowa na siya. Kilala ko yung jowa ni Glenda. Yun, tama ko. Pwede naman talaga silang bigyan ng award. Kaya lang ano ang pamantayan? Kung sasabihin kahit hindi siya active ay marami siyang naiambag sa pelikulang Pilipino, paano na ang mga katakot-takot na ambag ni Nora sa pelikula? I'm not against Ate B, pero matagal na siyang hindi active sa movie. Aktibo pa rin sa kanyang sining, or sana dalawa sila ni Ate B na binigyan. I don't know the basis for choosing Vilma. May personalan nga ba? Yan. Palagay yung mga friendship, may personalan? Ako, sa tingin ko naman wala namang personalan. Diba? Kaya lang, kung iisipin, dapat din naman, bigyan din ng Lifetime Achievement Award si Ate Guy. Kasi until now,
ano siya, aktibo pa sa kanyang showbiz kasi si Ate B sa At politika. national artist. At national artist. Ang dami, kaya siya naging national artist. Ang dami na yung bag sa pelikulang Pilipino, di ba? Correct. Hindi Tama. natin kinukwestiyon si Ate B, siya rin naman. Pero sana, binigyan na rin, sinabay, hindi naman po sa pag-ano ha, kami sa Star Awards, Vilma Santos at Nora Honor sa bahay, di ba? Pero siyempre, depende yan pa rin sa pamantayan ng FDCP. FDCP, di ba? Sinunod silang pamantayan. O, kasi baka malay mo, isa lang pwedeng manalo, tapos next year, isa naman pwede. bigyan nila ng parangal, Pero di yun ba? nga Which is ngayon naki-question, dapat ipaliwanag din Oo. kung saan ba sila. Actually, friendship, Oo. nag-email ako sa Oo. FDCP desk. Okay. Sabi ko, baka may official statement kayo dito. Okay. Pero sad to say, wala. Kasi Wala gusto silang kong yung nila, yung side nila at kung ano talaga yung pamantayan nila para kung bakit napili si Ate V. Pero nire-respeto natin yung naging desisyon Oo. nila, pamantayan niya. Oo. Ako naman nag-chat ako kay Tita Lynn Yaptunchi, yung asawa ni Tito Phil. So far, wala pa pang sagot. Kasi hindi pa nasisin. Ay, ganon. Baka Yun daw lamang. Kahit Pero hindi makasagot, alam mo, diba? friendship, ang hirap piliin talaga pag Nora Vilma. Oo. Ang hirap talaga piliin Totoo niya. yun. Siyempre, nabibigyan din ng kulay kasi di ba yung bagong pelikula yung ni Ate V, yung bago nilang pelikula ni Boyet Tilio, kasama rin si Terzo Cruz de Torres sa pelikula kaya nila. sinasabi pwedeng nila dahil sabihin. ba magkumare. Oo. At magkakaibigan ng mga yan, di Correct, ba? oo. At kung natatandaan yung friendship, di ba yung Bahaghari, yung pelikula na film fest Kaya na Ate Guy. si Philip Salvador at saka si Michael De Mesa, tinanggihan ni Philip, ni kung Tirso. natatandaan nyo, sabi nila, tinanggihan daw yun ni Boyet at saka ni Tirso. Oo, may So, mga naging isyong ganun. Kaya din. kung magwa 1+1 ka, isipin talaga ng ibang mga tao na baka nga may personalang naganap, di ba? Pero Hindi natin ewan alam. natin, Oo. hindi pa rin natin masabi. Basta Mahirap nire-respeto pa rin namin naging ng pamantayan ng FDCP. At kung anong sa pinili pagpili- nila. Oo, kay Ate B. At bukas ang Abante. Marisol Academy, Marisol Academy, yes. para sa kanilang panig. Yes. Naku, marami pa kayong dapat marinig na chika. Magbabalik kami pagkatapos lang ng quick break na ito. Ayan, at nagbabalik nga tayo dito sa Marisol Academy, Chika Tonight. At syempre, bago tayo pumunta dito sa paborito nating segment, di ba kanina kasi nakalimutan kong isingit yung mainit din na pinag-uusapan tungkol sa mga ilang press people na medyo nagtampo dahil daw sa paghawi sa kanila ng mga bodyguards ni Alden Richards tungkol kanina doon sa pinag-usapan nating press con. Ano pa talaga nangyari, Kuya Roldan? You were there, di Okay, ba? walang bodyguard si Alden. Ayaw nga niya ng security guards di ba? Base sa aming pananaliksik din, parang bodyguard yun ni Miss Glenda, parang ganon. At the same time, yung mga humawi ay mga bouncer ng events, parang ganon. Pero kung anuhin mo talaga, parang dapat nakiusap na lang sila, hindi yung hinatak talaga si Alden na
parang wala pang dalawang question, parang hinatak na walang pasintabi. Parang gano'n, nahawi talaga, may nasaktan. Parang gano'n, di ba? May mga nagreklamo sa ano. Pero, in fairness kay Alden, mabait yan sa press eh. Darling of the press yan eh, di ba? Kumbaga baka hindi lang na-control ng pagkakataon ng mga nangyari. Yun. Kasi actually nangyayari yun sa mga events na ganyan eh, di ba? Na minsan kapag yung mga Hawi Boys, ang nasisisi tuloy yung artista. Kala utos nila. Eh, syempre, tinanggal ka na, wala ka na magagawa, di ba? Pero yun nga po, sana maintindihan din. Syempre tayo sa mga press, ganoon din naramdaman natin sa iba na kapag kami nag-interview ko pa, yun nga lang isang serye. Hinila yung girl dito na bida. Magtatanong pa lang, di ba? Yung serye, naalala mo yun? Hinila. Nagtatanong pa, hindi pa tapos ang question. Hinila na rin ng body. Nalala mo yung nabwisit ako dahil isang starlet ang hinila. Talagang nagsisigaw ako, mga bastos kayo! Ganon, di ba? Naalala ko yan. Pero this time, hindi ako pwedeng magwala kasi mahal ko si Alden. Sabi, nagbibiroan ka sa labas, anong comment mo, Roldan? Sabi ko, mahal ko si Alden, no comment. Yun, pero... gano'n lang naman talaga. Pagka mahal mo isang tao, control, di ba? Pero sa totoo lang talaga, ang moral lesson dyan, dapat kasi pinapaintindi ng mga nag-iimbita o may pa-event na, sige, Q&A lang tayo kasi nagmamadali ang artist natin, pasensya na, di ba? Or, yung mga handler, yung mga road manager, pwede po 10 minutes, 5 minutes lang kasi, inagaw lang namin to sa taping or something, di ba? Walang kasama siya sa ano? Nandoon. Pero ang nangyari kasi, dinumog na siya ng press eh. Habang in-interview eh. Tapos, sumingit naman yung mga bouncer. Hinablot na siya, hinatak na siya, baka hinawi hindi na. na-control din ni Alden yung Diba? nangyari. Minsan ng artista, hindi mo rin sa utak nila na, ay, teka lang kasi tandang-tanda ko si Enchong Di, hinahatak ng road manager niya, di ba, sa Dolphy Theater? Pero sabi niya, sandali lang, magpapa-interview ako. Saglit nagpa-interview siya, kaya hindi ko talaga makalimutan si Encho kasi pinaglalaban niya ang movie press para ma-interview siya that time. Kasi kata niya that time yan eh. Si Alden pa na big star. Kayang-kanyang sabihin na Maari din sigurong nagmamadali rin. Actually, ang sabi ng source ko, friend, parang galing siya sa shooting at babalik sa shooting nila ni Julia Montero. Kaya nagmamali kasi minsan di ba ganun din naman, ito po, wala ang one-on-one interview, di ba sinasabi beforehand? Siguro ganun nangyari kay Alden. Hindi na siguro nasabi. Yun nga, kaya importante yun na sabihan ng press. Kung halimbawa, umiiwas mo sa mga issue, halimbawa, kasi alam naman natin ngayon, aminin natin, putok na putok, naglalabasan, may kap pa si Bea Alonso at si Alden Richards, kaya hindi natuloy yung pelikula nila, parang ganon. Pwedeng matanong. Kasi baka pwedeng matanong, baka umiiwas si Alden or something. Pwede naman pakiusapan ng mga balato na lang mga friendship. Wag mo na kayo magtanong tungkol sa issue na yan, kasi baka matabunan yung endorsement ni Alden or something, di ba? Dapat po, ganun ginagawa. Yung about Enchong, no comment naman ako doon. Basta pinag-usapan natin yan, dapat maging open tayo. Kasi madaling kausapin ang movie press. Nakakaintindi ang movie press, ang mga vlogger, madaling pakiusapan. Kaya next time, maging open lang tayo para hindi nagkakabastusan. Kasi meron mga nangyari na before the press kung sinasabi, ito po, nagmamadali po kasi si ganito, si ganito, diba? Tanong nyo nang gusto nyo itanong. Tanong nyo nang gusto nyo itanong. Although, alam naman natin, friendship, sa Q&A, minsan hindi natin maitanong yung mga personal question or yung mga issue talaga. One-on-one lang. Sa one-on-one. Ayan, siyempre, ito na, balik na tayo sa ating hot topic, Yes, diba? doon na tayo. Ito na ang paborito nating portion dito, diba? Ang ating hot topic. Ang tanong natin ngayon, naniniwala ka bang walang kompetisyon sa Katniel, Don Bell, Kim C, KD Lex at Barda? Ay, mayroon yan. Mayroon. So, ikaw, Kuya Romel, saan ka? Ako, walang kompetisyon. Bakit? Sige nga. Kasi ang love team, dapat nagsusuportahan kagaya ng Katniel. Nagpaplastikan, ganon? Hindi. Ang Katniel, si Daniel, all out ang support niya kay Katniel. Talaga lang? Okay lang love. Bal, ang tawag bal. May gagawin kang movie with Alden, go! Ginawa yung movie nila na, bakit hindi nagkaroon ng part 2? Hindi nagkaroon ng part 2 dahil, may pandemic pa. Diba? Hindi Kaya rin. mo nagawin ganun. Hindi nagkaroon ng part 2 dahil, hindi, basta ako naniniwala, friendship, na ganito. Nagkakaroon ng competition. Para mag-asawa yan, di ba? Mayroong rivalry ang mag-asawa, di ba? Sino malaki kinikita? Kung malaki kinikita, sino mas angat ang karir, nangyayari. Sa love team pa kaya?
Oo. Yung love team, pero sa nakikita ko naman, kagaya ng Kim C din, ganun din kamalang isa. Alam mo, happy ako, ala, magsasolo na ako, okay lang, partner ako sila. Okay lang, go ahead, susuportahan kita. Ganun ang Kim C. Sabi sa akin ni Kim, tsaka ni siya, ganun kami as love team. Bakit may mga napapalitan ng love team, di ba? It's nagbibilangan just ng exposure. O ilang sinong yan? Bakit mas maraming exposure yun? Bakit mas maraming eksena kayo sa akin? Nangyayari yan sa love team. So may competition. Kasi depende sa love team. Siguro yung love team na yun, talaga nagpaplastikan. Pero itong mga binanggit kong love team, nagmamahal, nagsusuporta, ang success mo ay success ko rin. Parang gano'n. Pero hindi mo maiwasan yung Kiddy Lex na yan, yung Barda, yung Kim C, yung Don Bell, at saka yung Katniel. Hindi mo maiwasan pero yung magkakaroon ng comparison, di ba? Halimbawa, yung mga press na lang, o yung mga basher, o yung mga sabihin, ay, bakit parang napag-iwanan si ganyan? Ay, bakit mas magaling si ganyan? Bakit mas may award si ganyan? So may kompetisyon. O, di ba? Bakit mas maraming eksena? Bakit mas angat? Bakit mas magaling? So may kompetisyon, di mo mayali. May kompetisyon base sa mga nanonood, sa mga press na sinasabi mo. Pero kayo, sabi ng mga love team, magkaroon kompetisyon sa isip nyo. Pero kami walang kompetisyon na namamagitan sa amin. Hindi rin, friend. Sa isip nyo, mga nanonood. Lalo pag hindi mag-jowa yan at mag-love team lang yan. Mayroon competition dyan, hindi maalis yan. Ako yes, ako nasa gitna. Naniniwala ako na pagka hindi magjowa, may competition talaga. O kayo, anong nyo? Thinking nyo dyan. So ba, wala. Siyempre, wala. Diba din tayo sa wala? Hindi, mayroon, di ba? Kasi meron akong kilalang love team, Mag-asawa nga lang sinasabi ko, may competition eh. Pero may kilala akong love team nung araw, ha? Na unang umiyak yung yung ka-love team niyang babae. Pinakat niya. Hindi pwedeng na unang umiyak yung babae. May ganon, di ba? Dapat sabay silang umiyak. Meron akong kilala. Sabi nung isang ka-love team, bakit last frame siya? Bakit hindi ako? O bakit na kaming dalawa? May kompetisyon. Parang kilala ko yung mga sinasabi nyo, no? So may kompetisyon. Para sa tingin ko, it's just a hearsay. Hindi. Walang totoo yung fact yun. Ito nakausap ko, Hindi fake news yun. Basta ako dito kayo sa akin, walang competition. Ang love team dapat nagsusuporta, nagmamahalan. Ay, basta ako may kompetisyon. Magkapatid man may sibling rivalry, mag-asawa may kompetisyon. Yan pa kayang love team, so may kompetisyon. Sige, kung may kompetisyon ko, dito na lang ako sa ating segment na hulaan yan. Yan item na po tayo mga press. Pause muna per bumper, di ba? Kulantan! Classmates! Ito po ang ating pag-usapan. Sino itong sikat na female TV host na hiwalay na raw sa kanyang jowa, isa ring TV personality. Sino yun? Diba? Ay, ganon. Ito ang balita po, nung naghiwalay na sila, wala na rin binibigay na supportang pinansyal. Dito, itong si male personality sa TV personality. At ito po ay may business o may endorsement na dapat may ads na kukuha ng pera kasi mayaman itong male TV personality. Hindi na binibigyan ng pera itong si female TV personality. Walang suporta. Alam na. Kaya pala madalas ko nang napapanood itong si female TV personality. Female TV personality sa social media na nagbebenta ng kung anik-anik. Baka naman gusto niya may sarili siyang kita. May sarili siyang pagod, gano'n. Parang hindi nga natutulog. Ay, gano'n? Ibig sabihin, kailangan niya ng pera. Kaya lang syempre, di ba, paano mo susuportan kung totoo ba yung chika na, kung hiwalay na nga sabi, di ba? Paano pa susuportan kung hiwalay na sila? So, kaya naniniwala ka na nakarelasyon talaga sila? Ako naniniwala. Ako rin, naniniwala na naniniwala na rin ako. Sabi nyo nagkaroon ng relasyon. Pero yun nga, wala namang pag-amin kung totoong nagkaroon ng relasyon. Pero nire-respect natin privacy nila. Ayan, hula-hula ng ating mga manonood dyan. Sino itong male TV personality na wala na raw. Parang sikat. Hindi naman masyadong sikat yung isa. Hindi sikat masyado nga. Kaya nga, nawalan masyadong trabaho, di ba? Pero yun, hindi natin sinusuportan ng male TV personality. Parang wala na siyang pambayad sa mga ambassador o endorser kaysa nalang nag-endorse ng sarili niyang product. Ganon. Correct. Sariling sikap ng pagpopromote ng kanyang sariling produkto. Ayan, napakabilis ng oras. Hula-hula kayo dyan. Pwede pa rin kayong mag-comment. Maraming salamat sa lahat ng hindi umabsent sa ating chikahan session sa Marisol Academy. Mamaya po sa Abante Teletabloid, marami pang maiinit na chika at balita si Mr. Fu. Kasama pa ng iba pang showbiz, Marites. Dapat perfect attendance sa every Wednesday po, 4 to 4:30 p.m. dito lang sa Abante Online. At syempre, next week friendship, siguro ibabalitan natin yung
Viva, artist ngayon. Habang nandito tayo, pumipirma ng kontrata sa Viva. Sino kaya yun? Malalaman next week. Isang personality sa TV na pumirma ngayon ng kontrata. At may announcement din ang Star Magic, kaya abangan natin. Ngayon din i-announce. Oo, at next week, di ba, siyempre maya-maya mangyayari yan. Meron din tayong balita kay Ellen Adarna, di ba? Yes. Next week po, baka niyo po see you next week sa ating Showbiz Online class sa Marisol Academy Chika tonight. Bye! Thank you po. See you again Wednesday. Happy Wednesday.